problema ho natin. Pagka wala na kayo dyan sa House of Representative, akala mo ang babait na tupa. Akala mo hindi mga baklang di makabasag ng pinggan. Ganyan kayo. Ganyan kayong mga aso ni Tambaluslos. Pero kung nasa House of Representative niyan kayo, ang aangas nyo. In aid of legislation. Yaang abante na yan, kung makasigaw, akala mo kung sino. Di ba? Akala mo talaga, akala banal na banal. Kung sisiya sa atin naman ho natin ang mga pinaggagawa niya dyan sa House of Representative, ano ho siya? Santong kabayo. Banal na aso ho siya. Totoo. Banal na aso ho yung si Abante. Hindi kasi kaya natin siya tinatawag na banal na aso. Aso ho siya ni Tambaluslos. Tapos nagbabanal-banalan siya. Diyan ho sa naging pagtugon niya na yan sa mga birada ni BP Sara. Speech niya ho yan. Sasagutin ho natin yan lamang hindi ho siya masagot ni Vice President Sara Duterte. Tayo na ho sasagot sa mga kabalbalan nitong si Atras Abante. Sasagutin ho natin itong si banal na aso dito sa video na to. Ito, explain natin bakit banal na aso. Nagbabanal-banalan sa House of Representative pero kung makaasta naman, akala mo hindi natin malaman. Tayo dito, hindi tayo umaastang banal. Wala tayong mga sinasabing kung ano pa man. Hindi natin binabanatan ng pananampalataya nitong si Atras Abante. Karapatan niya yan. Kung anong gusto niyang gawin sa pananampalataya niya, wala tayo dyan. Ang problema, yung pagiging banal-banalan mo, hindi angkop doon sa mga ikinikulos mo dyan sa House of Representative at aso ka ni Tambaluslos. Kaya yon banal na aso. Yaan ho si Atras Abante. Eto na ho mga kababayan, huwag niyong kalimutan siya like at subscribe. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Sa mga gusto pa ho ng t-shirt, mag-email lang ho kayo dyan sa ilalatag kong email address. Kompleto cellphone number at address ho ang kailangan natin. Hindi ho natin kailangan ng address lang. Hindi ho natin mapapadala yun. Required ho yun ng mga yung mga nagpinapadalhan nila. Ayaw nilang tanggapin kasi kulang-kulang ho yung ibang address. Pero yung iba napadala na ho natin. Abangan nyo na lang, especially yung mga nasa Mindanao, napadala na ho natin. Ito yung mga ito yung ilan sa mga tawag dito. Ito ba yun? Hindi ito yun eh. Teka lang ho Ito. Yan. Ito yung mga napadala na ho natin. Madami-dami ho yung pinadala ko sa inyo kasi madami ho nating t-shirt dito. Hindi naman ho natin masusuot lahat yan. Kaya bibigay ko na lang ho lahat sa inyo yan. Ayan, yung napadala natin siguro mga nasa 20, na ho yan, 20 parcel, no? Abangan nyo na lang ho. Bayad na ho yan. Wala na ho kayong dapat bayaran, ha? Sa mga gusto pa ho, ilalatag ko dito yung email address. Mag-email lang ho kayo dyan. Sa mga gusto pa makakatanggap po kayo ng damit ni Kong Marcoleta, damit nitong si Pastor Apollo Kibuloy at mga kung ano-ano pang mga campaign paraphernalias. Nandyan ho yan mga kababayan. Yan yung mga damit na binigay sa atin at ipinamimigay natin dito sa PHFT. Dapat nakasubscribe ho kayo. Kung hindi ho kayo nakasubscribe, syempre hindi ko ho kayo. Iuuna ho natin yung mga nakasubscribe. Kada isang package ho niya, ganyan kalaki ho. Kala mo talaga daming laman sa loob. Hindi ho, nandyan ho lahat yan sa loob ng na yan, package. Now yung mga napadala natin, siguro mga nasa 20, mga nasa 15 to 20. Yung iba yung tanggapin Pero yung mga meron ng na yan, meron ng tracking, meron ng pangalan na yan, yung may sticker na yan, tinanggap na ho nila yan. Kasi yan merong phone number at merong address, kumpleto ho yung mga yan. Eto na rekta na ho tayo dito kay banal na aso, ha? Oy, Joel Chua, okay lang naman, sagutin nyo si BP Sara, wala namang problema, ha? Sagutin nyo si Vice President Sara Duterte, ha? Sagutin nyo siya dun sa mga tirada niya, huwag mo sabihin negative campaigning, baka, di ba, nakakaloko kayo, tagal nyo nang nagne-negative campaigning dyan sa House of Representatives, isang beses lang kayo sasagutin. Bigla kayong bibira na, hindi, mabait kami, hindi kami ayaw naming manirahan ng tao. Loko-loko! Lang yung Joel Chua to. Isang buong taon, 2024, wala kayong inatupag dyan sa House of Representatives kung hindi banata si BP Sara. Sa 2028 pa presidential election, tapos sasabihin niya walang negative campaigning. Anak ng tokwa, maglokohan kayo. Kayong mga aaso ni Tambaluslos, mag-usa. Yun ang nakakabwisit Anak ng tokwa, anong walang negative campaigning? Si Raulo ka ba? Joel Chua, si Raulo ka ba?
Bangag ka na rin ba, Joel Chua? Bangag ka na rin. Nagtatanong lang ako kasi parang natatangahan ako dun sa mga pinagsasabi mo. Paano mo sasabihin walang negative campaigning? Isang buong taon niyo sinisiraan si VP Sara. Partida, di pa siya tumatakbo niyang lagay na yan, ha? Di pa ho siya tumatakbo dyan sa lagay na yan. Pero walang humpay ang paninira yung mga aso nitong si Tambaluslos dito kay VP Sara. Tigilan mo kami dyan sa mga banat mo na yan. Di papalagyan, di uubrehan dito, ika nga. O dito na ho tayo, kay banal na aso na tayo. Alam ko naman ito lang naman hinihintay nyo eh. Sagutin natin itong mga birada nitong si Atras Abante. Ito, o hindi, para manalo ka Abante, ilabas mo na lang dila mo. Ganun gawin mo. Labas mo yung dila mo dito sa speech na to. Pagka linabas mo dila mo dito, nako, yan yung sinasabi ko sa'yo. Tataas ang chance mo na manalo. Tanggalin mo damit mo tapos labas mo yung dila mo. Yung makamandag na dila ni Abante. Game. Asan yung picture ni BP? Ang awit na niya yung dila ni sa'yo. talagang yan o. Kahit Ang maputi dila na ni Abante. ang buhok ko, iibig Bago yung speech niya yan, kumanta pa ho yung na yan, yung banal na aso na yan. Kumanta pa ho siya dyan, kumanta pa siya dyan. pa rin kita. Nako. Birthday niya bukas nagpapakit eh. Happy birthday, ma. Si Abby din. Si Abby, birthday ngayon, yung asawa ni Philip Lacuna. Abby, halika rito. Abby, halika. Abby, ma, halika. Ano ba yan? Yan, dito. Napakaraming tao ngayon. Nako, ito na. Gusto kong sabihin doon sa kabila, ang daming tao ngayon dito. Oh. Kayo ba namang merong bit na akap, ayuda, kung ano-ano pang pinamimigay nyo sa mga datalo na yan? Alam mo natin yan, kasi yan ang strategy ng mga nakadikit sa administrasyon ngayon. Paano ba naman hindi dadami ang tao dyan kung sakaling ito, halimbawa lang, sinabi nila na, yung mga benepisyaryo ng mga ganitong klaseng ayuda, pagka di kayo dumalo dyan sa pagsasalita nitong si banal na aso, di na mapapasama pangalan nyo. Halimbawa lang, yan o kasi yung mga naririnig-rinigan natin eh. Kaya ang daming tao sa mga rally nitong mga aso, nitong administrasyon na to, kagaya nitong si Abante, merong merong tinatakot. Di umano tinatakot na yung natatanggap nilang ayuda baka mawala sila sa listahan ng mga benepisyaryo. Kayo naman Benny Abante, ito talagang si banal na aso. Oo. Huwag kong ganon. Oh. Sabihin nyo nga, magsigawan nga kayo. Ang daming tao ngayon. Alam mo, may nagsabi yun sa akin, wala yung kodigo ko dito na wala yung kodigo ko. May nagsabi sa akin, paano ngayon, Congressman, pagsisiraan ka? Alam nyo, sabi ko sa kanya, gagawin ko yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Anak na to, yan ang nga po sinasabi natin eh. Pati ang Panginoong Jesucristo, idadamay mo pa sa mga kabalbalan mo. Brad! Sa lahat ng bagay na labas mo sa bunganga mo, yung pangalan na yan, huwag dyan sa kampanya. Dahil kalahati ng sasabihin mo dyan, puro kasinungalingan. Mga pangakong hindi mo naman matutuparin. Pambihira ka talaga. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ilabas mo na lang ang dila mo. Ikaw Benny Abante sukdulan na ang mga pinaggagawa mong kabalbalan. Meron pa siyang pa-props na ganyan. Anak ng tokwa pero hindi yan nakikita sa mga gawa mo dyan sa House of Representatives. Hindi yan nakikita sa totoo lang. Yung pagbanat mo doon sa mga resource person. Dahil tinira ka sa social media. Di ko lang alam, baka dito sa video na to, di ba? Ipahanap mo na si PH Update. Yan ang problema sa inyo. Banal-banalan, bait-baitan sa labas ng House of Representatives. Pero pag nandun na sa mga hearing, akala mo kung sino mga tigret leon
Ang tatapang nila, kulang na lang talagang, di ba? Ganyan ho sila. Abante, Luistro, Kimbo, ganyan ho strategy nila. Sa House of Representatives, akala mo kung sinong ang tatapang. Pero pagka nasa labas na, akala mo kung sinong mga santo. Akala mo kung sinong mga baklang di makabasag ng pinggan. Yang si Joel Chua, di ba? Ganyan ho yung mga yan. Na kapag ikaw ay binato ng bato, Patuin mo ng babatuin Rolex. ko ng Rolex. pandesal. Cadillac. Pandesal pala. Akala ko babatoy niya ng Rolex eh. Kasi may Rolex yan, di ba? Pag binato ka ng bato, batoy mo ng Rolex. Mabigat yun. Oh. Batoy mo ako ng Rolex. Hindi, babalik naman ho natin. Pagka binato tayo ng Rolex ito si Abante, babalik ho natin sa kanya. Di ko kailangan yan. Di ko kailangan yan. Kasi yan ang problema sa ibang mga vlogger. Pagka kayo tumanggap na dito sa mga politikong walang mga prinsipyo na to, makikita nyo na lang bigla bumaba ito sila dito sa mga na to eh. Dito sa mga politiko na to, bigla ho silang bumabait yung mga ensaymada at talyanista. Galit na galit ho sila sa droga nung panahon ni Tatay Digong. 'Di ba? Galit na galit ho sila sa korupsyon. Panahon ni Tatay Digong. Nung nakatanggap na ho sila ng pera galing sa administrasyon, wala nang ibang magaling, wala nang ibang mabait kundi ang si Marcos Jr. dito sa mga ensaymada at talyanista. Tumanggap na kayo eh. Yan ang problema. Pagka tumanggap na kayo ng pera dito sa mga kurakot na to, hindi kasali si Abante. Di natin alam kung kurakot yan. Kurakot ka ba, sir? Kumustahin na lang natin yung flood control. Pero hindi ko sinasabing kurakot yan. Yung ibang mga politikong kurakot, hindi na kayo makakabanat. Kaya alam na alam nyo yung mga vlogger na hindi bayaran. Kaya ho nilang sumikwat kaya ho nilang bumanat dito sa administrasyon. Kasi pagka ikaw tumanggap ka na ng pera kay Tamba, kay Butod, kay Bangag, di na ho kayo makakabira dyan. Ipapagurgur nila kayo. Di ba? Tumanggap na kayo eh. Yung iba nakabili na ng Fortuner, nakabili na ng bahay at lupa, gaganda na ng mga studio. Bakit? Dahil tumatanggap po sila dito sa walang hiyang administrasyon ni Marcos Jr. Kung ano man yan, pabor, pabuya, pakimkim, basta tumatanggap po yung mga yan. Sigurado 100%. Di na sila makabire. Panahon ni Tatay Digong, galit na galit kayo sa droga, sa mga kriminal. Pero ngayon, kaliwat kanan ng krimen, di na kayo makabira. Ano ibig sabihin niyan? Meron na silang pinabulsa sa inyo. Ganun lang yun. Diba? Sino mas papaniwalaan nyo? Yung mga vlogger, hindi na tayo dito sa PH Update. Di na ako dito para i-advertise ko pa to PH Update. Diba? Sino papaniwalaan nyo? Hindi ako kasali dito. Yung mga vlogger na sa kabila ng kaliwat kanan ng korupsyon, kidnapan, kriminalidad, paglaganap ng illegal na droga, tahimik pa rin ho sila sa mga kalokohan. O yung mga vlogger na talaga namang very consistent. Oo, sinuportahan nila si Marcos. Oo, nabudol ho sila. Pero nung nakita nila na lumilihis na sa prinsipyong pinaglaban nila nung panahon ng eleksyon, ang ginagawa ng kasalukuyang mga bangag, lumihis ho sila. Sino ang papaniwalaan nyo sa dalawa? Maniwala ho kayo. Majority sa mga DDS vlogger, inalukan ho yan ng pera ng administrasyon. Mahuhusay yung mga DDS vlogger. Hindi naman ho sila kagaya ng mga talyanista at ensaymada. Mema lang ho yung mga yan. Sabihin ko sa inyo, pagdating sa pag-iisip, pagdating sa prinsipyo, pagdating sa pag-aanalisa, nako, hindi ho makakapalag yung mga mga ensaymada at talyanista. Wala akong kwenta mag-isip yan. Kasi kung mag-iisip talaga yan, aalis ho sila kay Marcos Jr. Yun ho yun. Hindi ho sila nag-iisip kasi yung utak ho nila natatapalan ng pesos. Natatapalan ng milyon. Yun ho yun. Oo. Ang sabi niya, ibigin mo ang iyong kaaway. Oo. Akala ko ang kasabihan dyan sa House of Representatives, ibigin mo si Speaker Tambaluslos. At ang kanyang grasya bababa sa iyo. Akala ko ganun eh.
Di ba ganon, Benny Abante? Kasi meron nung sila sariling Biblia dyan sa house, di ba? Ibigin mo si Tambaluslos at ang kanyang pagpapala talagang matatamasa mo. Hindi ba ganon? Banal na aso? Kala ko ganon eh. Ng Di pala masama ganun, sorry. sa'yo, ay wag mo nang sasagutin. Magsalita ka ng mabuti sa kanya. Ipanalangin mo siya. Alam nyo, Panalangin mo. kapag ang buong Pilipinas, kahit na for example like merong oposisyon ay nagmamahalan, magiging maganda ang bansa natin. Tama ho? Siraulo ka ba? Ang bansa daw kahit na merong oposisyon, kung nagmamahalan, gaganda bansa natin. Bangag ka ba, ha, Benny Abante? May saltik ka ba? Sa nakalipas na 2 taon, wala kayong ginawa kundi siraan tong si VP Sara. Isang beses lang siya sumagot, nag-iiyakan kayong mga walang niya kayo, ha? Gaganda bansa natin kahit na may oposisyon, basta nagmamahalan. Yung ginawa nyo kay VP Sara dyan sa mga komite na yan, oposisyon, nagmamahalan. Meron bang ganong nagmamahalan? Walang niya kayo, ha? Yung mga ginawa nyo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagmamahalan ba yon? Yung ginawa nyo dyan sa komite, dyan sa yung tuwadkom na yan, dyan sa Committee on Bad Government na yan. Yan ba yung pagmamahalan? Walang yaka pala eh. So kahit bangag na presidente, pagmamahalan pa rin. So kahit nakaliwat kanan ng korupsyon sa bansa natin, pagmamahalan pa rin. So kahit na kaliwat kanan ng kidnapan, pagmamahalan pa rin. Eto sa'yo, lang niya ka. Di ba? Yan ang problema ho, mga kababayan. Pagka meron tayong leader na hipokrito, kagaya nitong si Banal na Aso. Sakit, no? Yan ang problema sa'yo, Brad. Tapos babasahin mo pa yung mga comment sa baba. Naku, baka pati yung mga mag-comment, ipatawag mo dyan sa Tuwadcom. Yan talagang problema sa inyo. Bibira kayo, taliwas naman dun sa mga ikinikilos nyo. Walang yakang Yan ang problema pagka tumanda kayo na walang pinagkatandaan. Kaya dito sa PH Update, kahit na tumanda tayo, pinipilit ho natin. Dapat meron ho tayong pinagkatandaan. Etong anak ng Toko Benny Abante, itiko mo yung bibig mo na yan kung ayaw mong merong masabi yung mga makikinig sa mga sinasabi mo. Meron at meron kaming masasabi. Pero kung manahimik ka na lang, ipamigay mo na lang yung 7-7 scheme. Pasi kay Mayor Magalong, ipamigay mo na lang yung mga ayuda na designated para sa mga aso ni Tambaluslos. Pero para magpaawa ka pa sa mga Manileño, anak ng Toko, nagpapaawa ho yung congressman na sigasigaan sa mga hearing sa House of Representatives. Para sa mga taga-Manileño, i-share nyo na ho tong video na to dahil para mapanood ng mga mga kababayan nyo kung gaano kahipokrito yung Benny Abante na yan. Kung sino man ang kalaban yan, yun hong iboto nyo. Teka lang, sino bang kalaban nito? Parang ko to kilala ko yung kalaban nito. Sino ba yan? Sino ba yung kalaban na yan nito si Benny Abante? Kung sino man yung kalaban ni Benny Abante, yun ang iboto nyo. Huwag nyo iboboto tong tao na to. Naku, wala akong kinabukasan ng lungsod ng Maynila dito sa Banal na Aso na to. Naku, bubudulin lang kayo niyan. Ba ako? Ang bubudol Kaya yan. alam nyo, dapat wala nang naninira. Hindi ba? Hindi mo man gusto ang tao, galit ka man sa kanya, ibigin mo lang siya. Mawawala lahat yung mga bagay na yan. Tama ho ba ako? Oo. Kilala niyo po si Benny Abante. Mula pa nung araw. Si Benny Abante, yung banal na aso sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Sino si Benny Abante? Si Benny Abante, yung siga-sigaang congressman sa mga hearing sa House of Representatives. Sino si Benny Abante? Si Benny Abante ho yung nagpaiyak sa mga resource person dyan sa House of Representatives. Yung mga vlogger na resource person. Yan ho si Benny Abante. Ngayon, i-comment nyo sa baba kung anong pagkakakilala nyo kay Benny Abante. Sino si Benny Abante? Si Benny Abante, yung congressman na mayroong maraming luxury watch
Si Benny Abante, yung congressman na merong napakatinding Cadillac Escalade. Oh, si Benny Abante, hindi ko sinasabing bawal ha, baka masamain itong si Benny Abante. Okay lang, mayaman ka, di mayaman ka. Pero sinasabi lang natin dito, we're just stating the facts, ika nga. Di ba? Si Benny Abante, siya yung maraming luxury car, luxury watch, o luxury car. Di ba? Yan yung si Benny Abante. Mahilig sa mga mabibilis na sasakyan. Yan si Benny Abante. Yun ang facts. Oh. Itong buong kahilom na ito, baluarte ko yata ito eh. Hindi ako natatalo dito eh. Nako. Matatalo ba ako dito? Oh, Hindi matatalo ka. Maraming salamat po sa inyo. Matatalo na nga, magpapasalamat pa. Talagang ibang klase pagka palong-palo ka sa kabangagan eh, di ba? Ito, gusto ko lang sabihin sa inyo, yung mga infrastructure project na ginawa ko. Nako. Dito Budol to the lamang max talaga. sa Pandakan. Unang-una, yung peace and order natin. Kausap ko yung police lieutenant, yung PCP commander dito. Sabi ko, kumusta ang krimen sa Pandakan? Anong sabi niya? Halos wala na. Palakpakan niyo mga sarili niyo. Halos wala safe na. Mga taga-Pandakan, safe na dyan. Wala nang mga adik. Ayos. Pinagawa ko ang Police Station 10. Ang ganda ho ngayon yan. Pinagawa mo. Galing sa bulsa mo pera. Anak ng tokwa, palakpakan natin. Itong si banal na aso. Hindi lang pala siga-sigaan, talaga nagpapagawa pa ng police station, ibang klase. Sabagay, ano ba naman yung police station? Meron nga siyang luxury watch, di ba? Ano ba naman yung 500,000 piso, di ba? Kung pag yung mga relo mo, milyon-milyon ng halaga. Siyempre. Napakalaki na. Nakita nyo ba? Laki na. May fourth floor na yan. Pansin ko, alam ko yung napansin, tanong niya, sagot niya pa. Bangag ka na ba talaga, Benny Abante? Yan ang problema nyo. Nag-coops kasi kayo dyan sa house. Kaya ngayon, kahit yung mga vlogger sa social media, kilala yung mga kalokohan nyo. Ngayon, kung ano man sabihin nyo sa mga susunod na rally nyo, pag-aralan nyo muna maigi. Kung mangangako kayo ng kung ano-ano sa mga constituent nyo, siguraduhin nyo na wag na kayong lalampas doon sa pangangako nyo. Kasi pagka lumampas kayo doon, kesyo, walang paninira, walang ganito, walang ganyan, babanatan nyo pa si BP Sara. Tandaan mo, Benny Abante, yung approval at trust rating na sisiraan mo, dapat ilagay mo sa ayon yung mga paninira mo. Kung ang iyong paninira, medyo dispalinghado base doon sa approval at trust rating na sinisiraan mo. Kaya cambio ho sila. Naduwag ho sila doon sa approval at trust rating nitong si Vice President Sara Duterte. Baka merong mga constituent nila, mahal na mahal itong si BP Sara. Anak ng toko, Joel Chua, babanatan mo si BP o hindi kita iboboto. Ganun yan eh. Anak ng toko, itong si banal na aso, binabanatan si BP Sara. Naku, huwag natin iboto. Air condition na. Ang hindi ko lang pina-air condition, yung kulungan. Malaki na yung kulungan. Meron ng babae at lalaki. Separate na. Kaya kung gusto nyo makulong, sabihin nyo lang sa akin. Okay. Ang ganda na ho niyan. Oo. Kay Chairman Regalado, ganoon din. Kay Chairman Esteban, kay Chairman De Guzman, Chairman ng Bagpantay, nandyan siya. Si Chairman Flores, si Chairman Kitain, nandyan din po siya. Si Chairman Rojas, Chairman Fernandez. At hindi lang yan. Alam nyo, sinisiraan ako nung kalaban. Ang sabi, bakit daw binubungkal ko ang mga daan? Dapat lang. Bakit? Binabaha tayo dito. Kaya anong ginawa ko? Yung mga bilog na mga drainage, pinalitan natin. Ginawa nating box culvert yan. Yung diretso na po sa ilalim na kapag binuksan mo ay pwedeng tumayo ang tao at maglakad. Malaki na po yan. Daluyan na po ng tubig yan. Yung buong Zamora, yung buong Labores, yung buong Laura, pinagawa na ho natin
pinasemento pa Pambihira. ho natin yan. Naku Kaya si naman. Bene Abante po ay hindi lamang Bene Asfalto ang tawag sa akin, Bene Konkreto pa ang tawag sa akin. Meron ka na palang pangalan dyan. Anak ng toko. Benny Asfalto. Kasi imbis na konkreto ilagay, puro asfalto. Tapos pagka umula na yun, magbabakbakan na. Siyempre, kikita na naman yung mga kontraktor, di ba? Papagawa na naman ulit yan. Ayun na nga mga kababayan. Dito na una tatapusin. Tuloy natin, sige. Bakit? Meron tayong konkretong plano, meron tayong konkretong programa, meron tayong konkretong tulong sa ating mga mamamayan. Ayan po. Alam nyo, hindi ko natutuloy ito, pero pinapagawa ko na rin po yung Isidro Mendoza Health Center. Yan po ay request ng ating mayora. Sapagkat si Mayora Hani Lacuna, ang nais niya, yung kalusugan ng mga Manileño. Alam niyo ba yun? Doktor siya eh. Nako. Di ba? Kaya pinapagawa na po natin ng Isidro Mendoza Health Center. Mayroong 4th floor na yan. Meron pa po yung air conditioning unit. Meron pang elevator yan. For the very first time. Oo. At nagpapagawa tayo na tinatawag nating pharmacy warehouse. Na lahat ng gamot ng buong Maynila dito sa Pandakan itatago. Nako. Hindi ba? Kaya hindi na tayo mawawala ng gamot dito. Next time naman, ipapagawa ko rin yung bagong barangay health center na yan para makatulong sa lahat ng ating mamamayan dito sa buong Pandakan. Ayan. Ano Di pa? gumagana ayuda. Well, anyway, alam niyo po yung mga Di na nila binibida. pinagawa ko dito, hindi maaaring maitago sa inyo. Si Benny Abante po, may programa sa lahat ng mga tao natin. Mula nang minulat mo ang iyong mata hanggang sa pagpikit mo ng mata mo ng habang buhay. Meron tayong programa. Oo. Meron tayong programa hanggang pagbangon mo sa iyong higaan, hanggang sa paghiga mo sa iyong kabao. May programa. Yun. Yeah. Ano yung mga ibida mo naman sa amin yung mga programa mo para magkaroon ng kabuhayan yung mga Manileño. Binibida lang ho nila yung mga yung mga ayuda, yung mga siguro burial assistance, di ba? Kung ano yung panganganak, yung sa hospital, medical assistance, pero asa na yung trabaho sunod mo. Hindi ba? Kahit puro kabululan lang. Meron tayong assistance. Meron tayong Ayuda na guarantee naman. letter. Oo. Marami tayong akap. Konsehal Martin Romualdez. Di ba? Sasabihin ko na sa inyo itong mga aking 5 konsyal para malaman nyo. Ang 5 konsyal ko, meron po yung advocacy. Hindi lang po yan tumatayo dito at gumaganyan sa inyo. Ang gagawin, magsasayaw, magsasalita. Wala namang very clear na plataforma at advokasya. Pero itong 5 ito, may advocacy po ito. Ano yan? Si Martin Romualdez, taga Pandakan. Alam niyo yung bahay niya dyan sa tapat ng Santo Niño? Yung parang haunted house? Nakita niyo yon? Andun siya. Iniyabang pa ho talaga niya yung akap niya. Na kung saan tinatanggap na lang ng ating mga kababayan pero alam ho nilang kabalbalan. Nakatira nung Right. araw. Ngayon din na nakatira ngayon doon na sa ibang lugar. Bakit? Dinadalaw siya ng mga multo eh. Di ba? Pero ang advocacy ni Martin Romualdez ay livelihood program. Wow, like Yung mga walang trabaho, nais namin bigyan ng trabaho. Lalo na yung mga PWD na hindi na pwedeng magtrabaho sa mga kampanya, pero pwedeng kumita ng kaunti sa kanilang tahanan. Nais namin bigyan ng trabaho ang mga PWD, mga kaibigan. Ayun, yun yung mga birada talaga eh. PWD, bibigyan natin trabaho yan, as always. Ano ba ginawa mo sa House of